Good day mga kaergan. Kasama ka ba sa mga namomroblema ng kanilang unit pagdating sa power? Itong video na to may papakita ko sa iyo kung ano yung mga gagawin mo. Magandang tips to mga kaergan dahil malaking epekto to, malaking idea or tips para maging mapalakas mo yung unit pagdating sa kanyang power. Tulad ng nakikita nyo rito mga kaergan, yung ating airgun na to, isang tactical M3. So accordingly is made in Indonesia. At tignan nyo yung nakalagay mga kaergan, muntik-muntikan ng naka-reg output sa 2,500 to 5. So naka 2.4 na yan. Napakalakas na pong reg output na yan mga kaergan. Kaya namang bumato yan ng mabibigat na slag, supposed to be. So dumiting sa atin tong airgun na to at napansin niyang ba't ang hina ng patama ng bagsak, I mean yung terminal ballistics pagdating sa target ng ating unit. Okay, so nagtataka siya. So nag-usap kami, nag-video call. Hello nga pala Sir Marpel Antonio ng Bukod, Benguet. So nag-video call kami, nag-usap kami. In-explain niya kung anong mga problema sa kanyang airgun. Unang-una nga, kung pinaka problem nga ay itong power. So kung nakikita mo tong unit na to at nagpaplano kang bumili or bibili ka pa lang, abay, pag-isipan mo mga kaergan. So para hindi natin sabihing nagkukwento lang tayo, gumagawa tayo ng maraming salita, ipapakita natin mga kaergan. So introduce lang natin yung weapon, yung mga parts na gagalawin natin. Ito yung kanyang hammer spring tension. Ito yung nagbibigay o nagbabalanse ng lakas or ng buong unit pagdating sa accuracy and consistency, or I mean yung pag airgun tuning natin. Isa ito na mechanism. So naka-atras to ngayon mga kaergan, naka-atras. Titignan natin nakasagad pababa. So counterclockwise yan, pababa, nakasagad dito. So malambot yung spring. Then titignan natin itong magiging ito nga yung dalawang record nya, magiging muzzle velocity nya or yung tinatawag natin feet per seconds or FPS. Titignan natin kung ano ang kanyang muzzle velocity sa mababang mababang hammer spring tension. Sige, lalagyan lang natin mga kaergan ng pellet. As usual, mga ginagamit nating Astro, Meteor at magagaang pellet. Okay yan, masok na. Then susubukan nating ipakita sa inyo mga kaergan yung kanyang muzzle velocity. Lalagay natin ito, una natin yan. So nakaset yung grams natin ng 1.19, nakatumbas ng grains ng ating pellet. Then tignan natin mga kaergan kung ilan ang lalabas na muzzle velocity or feet per seconds. Okay, pakita natin 813. So yan yung muzzle velocity nya sa pinakamababang tension ng kanyang trigger. Ngayon papalakasan natin. Okay, clockwise, ipihit natin yung pinakasagad sa dulo or kahit medyo hindi masyadong sagad. Titignan natin ngayon ang kanyang muzzle velocity kung magbago, kasi mostly pag pinapatigasan natin yung tension ng kanyang hammer sa ating mga airgun, talagang lumalakas po yung muzzle velocity natin. Again, chine-check natin dito mga kaergan yung power po mga kaergan, power ng isang airgun. So wag na nating masyadong isagad, baka maabutan natin yung pinaka high speed ng lakas nito, kasi pag naabutan mo yung pinaka high speed sa graph, bababa na naman yung muzzle velocity nya. So sakto muna yan.
Lalagyan ulit natin ng pellet. Yan. Then i-check natin naman mga ka-ergan yung kanyang muzzle velocity. So pangalawang birada natin ay tingnan natin kung anong lalabas. So ayan, 811. Halos walang nangyari. Hindi tumataas. Imagine that yung naka-reg output dito, naka-reg output dyan is 2,400 PSI mga ka-ergan. Napakalakas na reg output na po yan. Then ulitin natin. Then baka may magsabi masyado mong pinush or linakasan yung higher tension ng tension ng hammer. Yung sinasabi natin na baka narating ko na yung highest peak. Kasi pag pinilit mo pa yung lagyan ng tension, bubulusok na yung muzzle velocity mo, bababa na po. May mga tendency ganun na isang airgun. Mayroon namang airgun, depende sa gagawin dito, na pag na-meet na yung pinaka highest peak, straight na yan, hindi na magbabago yung muzzle velocity nya. Okay? So ayun, babawasan natin to mga ka-airgun ha. Ika-counterclockwise natin. Babawasan natin ng konting-konti lang. Yan. Then puputok natin konti. Okay? So yan, binawasan natin mga ka-airgun. Binawasan natin ng konti. Halos linagay natin sa kalahati. So from full sagad dito sa likod, kinalahati na natin. Trinay natin kanina yung sagad, yung pinakasagad nya. Lalagyan natin ulit ng pellet. Then i-check na natin yung kanyang muzzle velocity. So ayan, titignan natin mga ka-airgun, na-istorbo yung mga alaga nating pato. Anyhow, firing. Okay, yan ang lumabas, 469. Ulitin natin. Ilagay natin sa median para walang duda. Okay, another shot. $498. Ulitin natin. Balik natin sa pinakasagad. Okay, clockwise yan brother mga kaibigan. Papalakasin natin yung hammer tension hanggang pinaka, o yan, sumagad na. Hindi na makak kasi sagad na. Balik natin. Wow, nakasagad talaga. Ulitin natin. Hindi makak, sumagad yung tension natin. Okay, pansamantalang i-focus lang muna natin mga ka-airgun ha. At i-check natin at sagad na yung tension. So ayan, sumabit yung kon natin, yung adjuster natin. Okay, na-set na natin. Ulitin natin to mga ka-airgun para mapatunayan natin na totoo yung ginagawa natin. So lagay natin ulit. Uy, may bisita. Lagyan natin ulit ng pellet. Then susubukan na naman natin ilan yung FPS nya. Pero as nakikita ninyo mga ka-airgun, okay, 798. Then ulitin natin, medyo magdagdag tayo ng kanyang spring. Yan, yung sagad na yung kanina. Nagdagdag tayo ng tension ulit. Then testingin natin ulit. Ganun talaga mga ka-airgun.
Okay, firing. 798 ulit. Kahit nakita na ninyo mga kaergan na dinagdagan natin yung spring ng kanyang or spring tension ng kanyang hammer. So ayan, mapapansin nyo mga kaibigan, kahit i-move natin ganyan yung spring tension, mag-add tayo, mababa pa rin. Nagbawas tayo, mababa pa rin. Pagitna natin, mababa pa rin mga kaergan. So ayan, hindi sa paninira mga kaergan, baka sabihin yung gumagawa tayo ng kung ano-ano, pero ito unit na repair, papa-repair sa atin. Gagawin natin ang ating makakaya para lumakas ang kanyang muscle velocity. O bari parang part 1 to mga ka-airgun. And then abangan nyo yung part 2, kasi doon ipapakita ko yung lahat ng pwede nating gawin dito sa airgun na magiging basehan naman ninyo or nating mga airgunero sa mga gagawin natin in the future, or mga kaibigan nating may problema sa mga unit. So abangan natin mga ka-airgun. So na-prove natin. Teka, ipapakita muna natin pala. So basically yun yung namatay. Sorry, wrong. So nakita na ninyo kaibigan na mababa, from 700 to 800 plus lang. Kahit anong gawin mo sa tension, pabigatan mo, palakasan mo yung tension ng hammer, walang nangyayari. Linagyan niya ng napakalakas na reg output, wala pa rin nangyayari mga ka-airgun. So bakit? Anyhow, yun ang aabangan natin sa part 2 mga ka-airgun. Bubutal-talin natin to, bubutingting natin, hanapin natin ang lahat ng sakit. Tapos kung ano man ang dapat i-upgrade dito o gagawin, kasi possible do baka ooperahan ko to. Kung ano man ang mangyayari ay papakita ko sa susunod na video mga ka-airgun. Salamat.